Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga lolo't lola at sa ating mga viewers. This is Tita Eda. Kumusta po ang lahat? So ngayon po ay ongoing na nilalabas ng NCSC ang mga steps kung paano mag-apply sa 10,000 pesos cash incentive. At sino-sino nga ba ang qualified dito? Kaya naman po ang i-share ko ngayon ay official na information galing po sa Facebook page ng NCSC o yung National Commission for Senior Citizens po. Kaya panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Simula ngayong January 2025 ay mamimigay ng 10,000 pesos cash gift para sa mga senior citizen. Ito ay regarding sa Republic Act number 11982 o Expanded Centenarian Act cash benefits para sa mga Pilipinong senior citizen. So para kanino ito? So para ito sa mga octogenarians, 80 at 85 taong gulang, nonagenarians, 90 at 95 taong gulang at centenarians, 100 taong gulang. Maaari niyo pong i-download ang mga forms dito sa www.ncsc.gov.ph. So tungkol saan ang benepisyo, ito ay tungkol sa 10,000 pesos para sa bawat milestone na edad. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone age. At paalala po sa ating mga senior citizen na qualified dito, mag-apply 4 to 6 months bago ang milestone age upang masigurado ang maagang pagproseso. Ang mga hindi na-claim na benepisyo lagpas na 1 taon ay ibabalik sa Bureau of the Treasury. Para sa inyong mga katanungan, questions o paglilinaw, maaari po kayong tumawag sa number ng NCSC sa 8281-3301 o mag-email sa contact@ncsc.gov.ph o pumunta sa kanilang website sa www.ncsc.gov.ph o sa kanilang FB page na official page na NCSC Philippines Official Page. At marami pa rin po ang nagtatanong, sino ang kwalipikado para sa benepisyong ito? So ang mga senior citizens na magiging 80, 85, 90 at 95 gulang simula ngayong January 2025 pataas ay maaaring mag-apply. At paano naman ang senior citizens na may edad na 80, 85, 90 o 95 noong 2024? Ang mga senior citizens naging 80, 85, 90 at 95 taong gulang mula Marso 17, 2024 kung kailan naging epektibo ang RA number 11982 hanggang December 31, 2024 ay maaari din mag-apply ngunit ilalagay sa waitlist hanggang sa ma-release ang pondo. So ang tanong po ng marami, paano ang pag-a-apply? So una, application form po, kailangan yan. So, i-download ang form sa www.ncsc.gov.ph o pumunta at makipag-ugnayan sa inyong OSCA o sa LSWDO. At ang second step naman po, ihanda ang mga sumusunod na dokumento. So, yun nga po, application form o original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID. So, certificate of live birth na mula sa PSA. Ito po yung birth certificate na galing sa PSA. National ID card, 2x2 picture, at full body na litrato ng benepisyaryo na nakaprint sa A4 size na bond or bond paper at endorsement letter mula sa city o municipal mayor kung saan nakatira ang mga benepisyaryo. At pangatlo, kung wala sa alinman ang dalawang primary ID o dokumento, magpasa ng dalawang secondary ID o documents na nakalista sa mga sumusunod na pahina. Kung sakaling hindi kayo mag-apply ng personal, ang benepisyaryo, pinapayagang mag-file ang tinalagang otorisadong kinatawan na may special power of attorney po. At pang-apat po, para sa mga katutubo na walang PSA-issued birth certificate, original or sertipikasyon na inisyo ng National Commission on Indigenous People or NCIP na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Late registration ay kailangan ganapin base sa JMNC number
2021-01 na inisyu ng PSA or the revised guidelines for the delayed registration of birth. At ang panglima naman po is para sa mga Muslim na walang PSA-issued birth certificate, so original na sertifikasyon na inisyu ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. At late registration ay kailangan ganapin base sa JMNC number 2021-01 na inisyu ng PSA or the revised guidelines for delayed registration of birth. At pang-anim po is ipasa ang application form at mga kinakailangang dokumento sa alinman sa inyong OSCA o LSWDO para sa mga Pilipino na nanirahan sa ibang bansa sa Philippine Embassy, Philippine Consulate General, Department of Migrant Workers o Commission on Filipinos Overseas, dapat 4 hanggang 6 na buwan sa kaarawan ng claimant. So ito po yung mga list ng mga secondary IDs na tinatanggap kung wala po kayong primary ID. So una nga po yung Philippine passport, sunod yung Certificate of Late Registration of Birth, original issued or authenticated by PSA, Senior Citizen ID issued by OSCA, LTO issued driver's license, GSIS o SSS ID, PRC license, Philippine Postal ID, COMELEC Voters ID na nagpapakita ng Filipino citizenship at taon ng pagkakapanganakan. At pwede din po yung National Commission on Indigenous People or NCIP certification o kaya yung National Commission on Muslim Filipinos or NCMF certification o Certificate of Live Birth ng panganay na anak, Certificate of Marriage, Joint Affidavit ng two disinterested persons na may personal na pagkakakilanlan sa benepisyaryo, School Employment Records at Certificate of Membership mula sa Retirement and Pension Insurance. Para naman sa mga Pilipinong senior citizens na nanirahan sa abroad, ito ang maaaring ipasa. So, Citizen Retention and Reacquisition Certificate and Identification Certificate, Order of Approval, Oath of Alliance, Certificate of Attestation mula sa Philippine Embassy, Overseas Voting Card o Affidavit, Foreign Driver's License, Medical o Health Card. Kung ang benepisyaryo ay umabot sa milestone age ngunit namatay bago pa man nakapagpasa ng form at dokumento, anong gagawin? Ito ay ipapasa ng pinakamalapit na bubuhay na kamag-anak sa OSCA o LSWDO. So una is yung application form, isang primary ID kung wala po yon, 2 primary ID na binanggit ko po kanina at endorsement letter mula sa city or municipal mayor kung saan huling nakatira ang benepisyaryo, original na death certificate, photocopy ng kahit anong valid government-issued ID ng pinakamalapit na bubuhay na kamag-anak, photocopy ng proof of relationship, example, certificate of live birth, marriage certificate. Kung maraming nabubuhay na kamag-anak, magpapasa sila ng warranty and release form, liability form. At ito naman po ang mga paglilinaw sa eligibility kapag ang aplikante ay namatay habang nasa proseso ang application o namatay nang hindi nakapagpasa ng aplikasyon. Kapag ang benepisyaryo ay nakapagpasa ng aplikasyon at prinoseso ang kompletong dokumento ngunit namatay bago pa man sa kanyang kaarawan sa edad na 80, 85, 90, 95, 100, ang aplikante ay hindi kwalipikado na makatanggap ng cash gift. Ang cash gift ay bibigay lamang kapag naabot ang milestone na edad ayon sa batas. At kapag ang benepisyaryo ay namatay pagkatapos ng kanyang kaarawan sa edad na 80, 85, 90, 95, 100, ngunit hindi nakapag-apply, ang benepisyaryo ay kwalipikado pa rin sa benepisyo o cash gift. Ang malapit na kamag-anak ang maaaring mag-apply at magpatuloy ng kwalifikasyon. Ang mga dokumento ay binanggit ko na nga po kanina. Saan dapat ipasa ang application para sa Expanded Centenarian Program? Ang aplikasyon para sa Expanded Centenarian Program ay dapat ipasa sa inyong Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA o kung saan kayo miyembro o sa Local Social Welfare and Development Office o LSWDO.
Paano matatanggap ang benepisyo? Para sa mga benepisyaryong senior citizen na nandito sa Pilipinas, ang NCSC-RO ay makikipag-ugnayan sa inyong LGO, particular sa OSCA at LSWD para sa pinal na listahan ng mga benepisyaryo at schedule ng payout. Sa mismong araw ng payout, ang benepisyaryo na nasa opisyal na listahan ay kailangang magpakita ng OSCA ID o kahit anong government-issued ID. Kung sakali ang benepisyaryo ay nasa pangangalagang medikal o may karamdaman sa kalusugan, magpasa ng mga sumusunod. Original at photocopy ng valid government-issued ID ng itinilagang otorisadong kinatawan, original at photocopy ng OSCA ID ng benepisyaryo o ng kahit anong valid government-issued ID, authorization letter mula sa benepisyaryo, medical certificate at patunay ng buhay, proof of life like pinakabagong full body, half body, na litrato kung saan hawak na benepisyaryo ang unang pahina ng kalusukuyang dyaryo o di kaya ang kalendaryo ng kasalukuyang buwan. At kung sakaling may mga katanungan pa po kayo tungkol sa 2,000 pesos cash gift na ito, is makipag-ugnayan sa NCSC Regional Offices sakaling may mga katanungan pa. Ito ay sa Central Office, sa 4th floor AAP Tower, Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Contact number po nila 8281-3301, email address contact@ncsc.gov.ph. Para naman po sa Regions 1, 2, 3, and SCAR, ito ay sa Malate Satellite Office, address room 222, Cityland Vito Cruz Tower, 1, P.O. Campos Street, Malate, Manila. Kanilang contact number ay 655-0640. At sa National Capital Region naman po, address nila is 8th floor, AAP Tower, 683 Aurora Boulevard, Barangay Maranyang, New Manila, Quezon City. Contact number 86525593 para naman po sa Region 4A, 4B, and 5. Sa Malate Office, GKL Building 1009, JNAC Peel Street, Malate, Manila, Barangay 695. Contact number 86524282. Para naman po sa Regions 6 and 7 sa NCSC Building, former IBP Building sa Capitol Compound Road, Cebu City, Cebu. Ang kanilang contact number is 032-517-9811. Ang kanilang email is cluster4.ncsc@gmail.com o kaya yung cluster4@ncsc.gov.ph. Para naman po sa Region 8, kanilang address ay sa NCSC Regional Office, 2nd floor Cebu, CFI Building, Gindapunan, Palo, Leyte. Ang kanilang email ay ncscr08.cluster5@gmail.com. At isa din po sa Region 8 pa na office is yung Amboy Street, Barangay Songco, Borongan City, Eastern Samar. Ang kanilang email is ncscr08.cluster5@gmail.com. At para naman sa Region 9, ang address ay 4th floor, C3 Building, Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Contact number 062-9450-265. Ang kanilang email ay cluster6.ncsc@gmail.com. At sa Region 10 and 12, ang address ay Barangay Dadyangas South, General Santos. Ang kanilang contact number is 083-825-8871 at email ay ncsccluster7@gmail.com. At ito naman po sa Region 11 and 13, address ay 2nd floor, Sason Building, KM3, General Douglas MacArthur Highway, Matina, Davao City, Davao del Sur. At ang kanilang email ay ph.ncsc.cluster8@gmail.com naman po. So, dyan po kayo pwedeng mag-reach out pag meron po kayong mga katanungan pa or paglilinaw tungkol po sa cash benefit na 10,000 pesos. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!